Ang alamat ng butiki. Noong araw, sa isang liblib na nayon, ay may mag-ina na naninirahan sa tabi ng kakahuyan. Ang ina, si Aling Rosa, ay isang reliyosang babae. Palagi siyang nagdarasal at sinasanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal bago sumapit ang dilim. Ang anak na si Juan ay isang mabuti at masunuring anak. Palagi niyang sinusunod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. Bago dumilim, kahit saan siya naroroon, ay umuwi siya upang samahan ang ina sa pagdarasal. Maagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. Natutuwa naman siya dahil naging mabait ang kanyang anak na si Juan, na nakakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. Sa paglipas ng panahon, mabilis na tumanda si Aling Rosa at si Juan naman ay naging isang makisig na binata. Si Aling Rosa ang nananatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga, samantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. At kahit mahina na si Aling Rosa, ay hindi pa rin nila makalimutan ni Juan ang magdasal. Minsan, habang si Juan ay nangunguha ng bungang kahoy sa gubat, isang babae ang kanyang nakilala, si Helena. Si Helena ay lubhang kaakit-akit, kung kaya't agad umibig dito si Juan. At dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena, gabi na ito kung umuwi. O anak, ginabi ka na yata ng uwi ngayon. Hindi mo natuloy ako ng samahang magdasal. Ang wika ni Aling Rosa sa anak. Pasensya na po, inay. Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. Ang pagsisinungaling ni Juan. Lumalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. Nahulog ng gusto ang damdamin ni Juan sa dalaga. Hanggang minsan, nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin. Kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita. Ngunit bakit? Sabihin mo, paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang aking pag-ibig? Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko. Maniniwala lamang ako sa pag-ibig mo kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad. Hindi makapaniwala si Juan sa kanyang narinig. Malungkot itong umuwi dahil binigyan siya ng taning ni Helena. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghating gabi. Nang dumating si Juan sa kanilang bahay, ay agad siyang niyaya ni Aling Rosa na magdasal. Ngunit habang nagdarasal, iba ang nasa isip ni Juan. Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Helena at bigla, hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa likod.
Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan at kahit nanghihina na ay nagsasalita ito. Anak, bakit? Ngunit ano pa man ang iyong dahilan, napatawad na kita. Ngunit humingi ka ng tawad sa Diyos. Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. Diyos ko po, inay. Pawarin niyo ako. Kasabay nun, ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. Si Juan ay naging isang butiki, ang kauna-unahang butiki sa daigdig. Mula sa malayo, tatanaw ni Juan si Helena na papalapit sa kanya. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang napakapangit na engkanto. Umahalakhak itong lumapit. Agad na pinagkakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa kanya. At dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto at nagtago na lamang ito sa mga halamanan bilang isang kulisap. Nagsisi ng gusto si Juan, ngunit huli na, at bilang pag-aalaala sa kanyang ina, sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa lupa bago dumilim upang magdasal. At hanggang ngayon, ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang mga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto.